Oo, tanggalin muna natin yan at ilabas natin to. Tanggalin muna natin pagmumukha ni Marcos dyan, ha. Oo, dito naman tayo, dito tayo. Oo, dito tayo sa bidyong ito. Asan na yan? Hindi yan yun eh. Ito. Yan. O, ito, panoorin po muna natin to mga banateros. Wait lang. Bakit lumalabas itong ay ba to? I-hide natin yan. Yan. Ito, play. Lamang ang mga BBM gang at loyalist ang may gustong BBM matumba gang. si VP Sara bago Loko yun, 2028. Yan din pong grupo ni Risa Ontiveros. Opo. Kaya they have this tactical alliance right now. Na they have this common foe that they have to defeat in 2028. And they're trying to do that sa impeachment. Kasi pag election mo ngayon, sinabi na ni former Senate President Franklin Drilon at ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales na VP Sara is the woman to beat kung mag-election tayo ngayon. Yan po mismo kay Senate President Drilon na isa sa mga dating chair pa nga ng Liberal Party. Ano? Kaya ngayon awkward yung para sa akin na awkward yung Liberal Party kasi dati talagang on its own position talaga siya versus Nationalista Party doon sa kay Duterte versus Liberal Party ganun. Ngayon may coalition na sila sa mga kaliwa. Ito yung Risa Ontiveros sa Akbayan Party. So do you think that coalition... Galing din ni Marcos no, napagsama-sama niya itong mga tangang to. Galing, no? Iba din talaga si Marcos eh. Tangina. First time ever na may presidenteng napagsama-sama itong mga hinayupak na to, mga gagong to. No? Galing. Palakpakan natin si Marcos. Iba din eh. Is going to be enough to defeat Vice President Sara? Sa akin po, matatalino na ngayon ang mga botante. Kasi iisipin nila, bakit itong partido na ito na dating sinasabi magnanakaw itong tao na to, ngayon sinusuporta nila. Ayos lang sumiping ito sa administrasyon na ito. Parang lumalami ang kanilang paninindigan. Sabi nyo, ganito, magnanakaw siya ngayon. Hindi kayo makapagsalita. Tama. Dati never again. Dati never again. Ngayon together again. Together again. Together again. So, Together sana pumanisip yung mga tao na ito bang mga ito Tama. Dapat ba bigyan ng kredibilidad? Dahil kumbaga sumisiping ka sa dati mong Tuta na, sinuka mo yun dati tapos nilolonok mo na ngayon. Kadiri yun. Hindi mo dapat pag-aksayahan at suportahan yung mga ganong tao. Sinuka mo noon? Kakainin mo ngayon? Gago ka ba? away para lang magapi itong malakas na kandidato. Matindi ang mga pinaglaban nila. Tapos bigla ngayon, ayaw na nila ng BBM resign. Opo. Napansin ko, Makabayan lang ang nagsasabing BBM resign o Sara resign. Ang Akbayan ay hindi nagsasabing BBM resign, which is an indication for me na meron na nga sila. Meron silang tactical alliance o meron silang opening for a tactical alliance with the BBM gang in 2028. Yan po ang dapat BBM malaman gang? ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin dahil po asiwa po ako sa mga ganun na ideology ng kaliwa tapos sasama na naman sa Marcos gang para lang po sa kanilang desire for power na makapasok sila sa maybe presidential candidate or vice presidential candidate itong si Senator Risa Ontiveros, di ba? Kaya dapat ho alam talaga ng mga kababayan natin yan. Buti po kayo, Attorney Guanzon, consistent na naninindigan. Kayo stalwart ng Liberal Party pero pag ayaw nyo ayaw nyo talaga. Lalo na kaming generation namin na dumaan kami sa martial law, nag-sacrifice kami, may mas mga
mga mabibigat pa nga sakripisyo sa akin. May mga kilala kong ginahasang nga mga kaibigan ko. Yung mga nawala na, disparasidos at mga pinatay, ano? Hindi, totoo naman yun eh. Talagang ganon ang nangyayari dito eh. Putang na, kaya nga, bakit mo pa pagkakatiwalaan yung mga ganyang tao? Eh, putang na, dati nga nila sinusuka si Marcos. 'Di ba? Isang malaking kagaguhan. Dati nilang ano yan eh, dati nilang sinuka yan eh. Tapos tawag dito mamahalin mo ngayon. Gago ka ba? So eto na nga no. Ayan. Marcos Jr. Namayat na talaga. Kapansin-pansin at hindi maitago ang pagbagsak ng katawan ni Pangulong Marcos Jr. Matapos siyang mamataan sa isang public appearance habang pinamumunuan ng walk tour ng Chinatown Rehabilitation Project Phase 2 sa Binondo, Manila nitong Pebrero 13, 2026. Kaya nga dito, maraming mga salita na etong ang si Marcos Jr. ay kasi may mga naglabas na may colon cancer daw, may columnist, may ano yung sinabi kanina Anong sinabi kanina ni Harry Roque? May colostomy bag yan. Nakesyo may colostomy bag na. 'Di ba? May colostomy bag, may may cancer na nga daw. Sabi naman ni Recto, paano nga daw hindi naman papayat kasi nga daw ikaw ba naman daw kumain ng sabaw. Oo, kahit alam naman natin na hindi kinakain ng sabaw. Oo, kaya nga maraming nagsasabi ng mga netizen, di umano, sabi ng mga netizen, ay may susunod na ba kay Congressman ako? Grabe naman kayo. Masyado yung dinideds nyo agad si Marcos Jr. Huwag kayong ganun. Grabe naman kayo, masyado yung kinakatay agad yung tao. Buhay pa nga ni So ayan mga manateros, mga kabiyaya, ano pong maikokomento nyo sa mga napag-usapan natin na tulad nitong mga pahayag ni Atty. Rowena Guanzon at ni Marcoleta at dito sa pagbagsak ng katawan ni Pangulong Bongbong Marcos. Comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming
wala